naman, mukha yung tapagan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Hello po! Good day sa inyo lahat mga karsop! Ngayon magkakasama na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing! Okay, hindi pala mga bossing kasi nag-iisa lang yung bossing natin ngayon, okay? Shoutout po kay karsop natin, Gerson Abela of Anislag Canlomampao, Toledo City, Cebu. Hello, Sir Gerson. Okay, naguguluhan tong tao na to, no? Naguguluhan si Sir Gerson whether kung ano ba yung kukunin niya, the Staccato or the Godfather 6.0. Pagbanggain natin, unahin muna natin para makapag-desisyon siya. Tapos, kumuha rin siya mga karsop, no? Nung non-lethal weapon natin. This non-lethal weapon is gumagamit ng rubber bullet. Ayan ha. Itong gamit niyang bala, rubber bullet, ang laki. Super lakas mga karsop. 800 FPS ang inyong masasaksihan ngayong araw na to. Okay? Tulad ng sabi ko, uulan ng buyer nito. Kaya kung ikaw wala ka pa nito at gusto mong magkaroon ng self-defense, non-lethal protection sa bahay mo, ito na yung unit na para sa'yo. Bagay na bagay, pwedeng-pwede, kayang-kaya ng misis mo, kayang-kaya ng anak mo, at kayang-kaya mo. Bagay na talagang hindi mo mahihindihan. Napakatindi, napakasarap, napakalakas, napakasakit. Okay, shoutout sa iyo, Sir Gerson. Ngayon na, ito na. Tignan natin kung watching na siya, no? Kung watching na, sana napapanood niya to para makapag-desisyon siya. Okay. Godfather and the Staccato. Parehas Diyos. Parehas napakalupit. Parehas napakatindi. Kaya lang, meron pa rin pagkakaiba talaga eh. No? Talagang meron pa rin pagkakaiba eh. Pero kung sa tibay at tibay, sa pagiging branded, eh talaga naman, hindi may kakaila. Magke-KJ Works tayo. Okay? Magga-Godfather tayo. Okay, this is the Godfather. Pagbanggayin natin, mga karsop ha. Godfather versus Staccato. Godfather 6.0. Staccato 5.1. Ayan. Ayan, makikita nyo. Patanong nga kay mama kung watching na. Kasi magde-decision si bossing eh. Sir Gerson, kung watching ka na, paki comment down below, no? Para makita mo yung ano natin, yung eksaktong pagko-comparison. Okay, mga karsop, no? 6.0 ibig sabihin 6 inches. 5.1 ibig sabihin 5 inches and 1 centimeter. Okay? Ito. Ayan. Yan ang pagkakaiba nila. Okay? Ayan. No? Mas mahaba ng bahagya ang isang 6.0. Ngayon, kung sa forma, pareha silang maporma eh. Pareha silang maangas. Sa kanilang henerasyon, pareha silang kapitapitagan. Okay? Ngayon, meron kasing bagay na meron to na wala to. Okay? Sa pagiging branded, mas branded kasi ang isang KJ Works dahil high-end Taiwan to. Okay? Tapos, sa lamang, tapos kung sa lamang, mas masasabi natin na lamang talaga ang isang KJ Works, no? Kesa rito, kasi ganito, ipagpalagay na natin na ang pinag-uusapan natin lakas.
tabi muna natin to non-lethal natin, okay? Mga ka-airsoft, ipagpalagay na natin, no, na ang pinag-uusapan natin is lakas. Lakas. 450 to 470, 470 to 500 FPS. Lamang na agad si KJ Works. Pag-usapan natin yung haba. 6.0, 5.1, lamang na agad si KJ Works. 'Di ba? Pag-usapan natin yung rear optic sight. Okay? Pero wala siyang probation for the scope. Ordinary sight, pero may probation siya for the scope. Ano ba yung scope? Ito. This is the RMR scope. Ganito yung example. Ito is ready, plug and play, ilalagay dito. May scope ka na. I-screw lang dyan, may scope ka na. Okay? Ito, wala. Hindi mo siya malalagyan ng scope kasi hindi siya nakadesign for a scope. Nakadesign siya para sa isang bomber sight. So, sabihin na natin lamang lang to ng isa. Okay? Ngayon, kung sa forma, hindi ko lang alam kung okay sa inyo yung forma nito versus dito. Sa forma kasi ito, naging ma-forma kasi meron siyang combination. Nag-compensate yung kulay. Ayan, no? Makikita nyo, silver, black, silver, black, silver, black. Then yung mga detalye niya, yung mga tornilyo niya, silver, black, the hammer, silver, black. While ito, full black talaga. Wala kang makikitang silver, ni walang kakinang-kinang. Okay? Parehas sila may beaver tail, parehas sila may beaver tail. Parehas may rail dito, ito meron ring rail dito. So talagang, kung tutusin, kung titignan mo, parehas naman sila, magkamukha nga halos eh. Nagkaiba lang sila doon sa mismong design nyo. I just hope na nanonood na yung ka-airsoft natin, si Sir Gerson, kasi para hindi masayang yung review and unbox natin, no? Ngayon, makikita nyo yung front, parehas naka-optic. Ito, red, ito, green. O, diba? Ayan. Yan ang pagkakaiba nila. Yan ang meron yung isa versus wala dun sa isa. Okay? Ngayon, in terms of FPS, mas malakas talaga to. In terms of pagiging branded, mas branded talaga to. Pero magka-presyo lang sila. Okay? Nasa sa inyo na lang, syempre, kung ano yung magugustuhan nyo. Base sa forma, base sa dating, base sa angas. Talagang kasi hindi kayang sabihin na natin, hindi kayang Hindi. Paano hindi kaya? Hindi talaga magiging magkaparehas sila. No? Kasi merong isang lalamang sa kanila. Sa puntong ito, based on the review, lamang talaga ang Godfather. Okay? Pero syempre, ang susundin pa rin natin kung ano yung matimbang sa puso. Kung ano yung matimbang sa puso ng ating ka-airsoft. Kung matimbang sa puso niya, ito. Okay, so, alis muna tayo rito, ha? Dako tayo rito. This is the pistol, the non-lethal pistol. Okay? Ito yung pang self-defense na pistol. Ito yung pistol na masasabi nating talagang magliligtas sa'yo. Tatandaan nyo ito mga ka-airsoft. Ang airsoft, hindi dinesign for a self-defense. Ang airsoft is for sports. Airsoft is a sports. Airsoft is a hobby. Hindi siya pang self-defense. Ngayon, kung iaasa mo yung buhay, yung kaligtasan ng buhay ninyo sa airsoft, parang hindi niya kakayanin. Parang mabibitin siya. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga siya designed for that. Okay? Ngayon, kung ano yung design for the airsoft, kung ano yung design,
para ipagtanggol ka, hindi airsoft yun. Ito yun. This unit is a CO2 operated. Ayan na, didire-diretsuin ko na. This unit is CO2, powered by CO2. Okay? Isang CO2 is equivalent to 10 shots only. Pero itong unit na to, in-upgrade natin, sinakal natin. One cartridge is equivalent na to 18. 18 pa lang sa ngayon. Siguro sa mga darating na araw, kaya pa nating sakalin. No? Sa pagsakal kasi, kinokontrol mo yung unit na mag-consume ng too much gas nang hindi bababa yung FPS niya. Once na yung FPS niya bumaba na, sobrang sakal nun. Hindi tama yon. Okay? Kailangan balanse. Habang sinasakal mo to, dapat ang FPS nito hindi pababa, tumataas pa rin or maintain level, consistent. Ganon. Pag sinasakal mo sa gas consumption at yung FPS nababawasan, ibig sabihin, mali. Binabawasan mo yung lakas ng unit. Kaya ang ginagawa natin, ina-upgrade natin, minomodify natin, tuning natin na sinasakal natin nang hindi bumababa yung FPS. Hanggang dun sa pagkakasakal na eksakto na. Okay? Ganun yan. Hindi pwedeng na sakalin ng gusto kasi masisira yung performance ng unit. Hindi ko alam kung online na eh. Tanong mo kay mama mo kung online na. Okay, no? Hindi pwede. Ngayon, ang balang ginagamit dito is rubber bullets. Ayan. Rubber bullets po ang ginagamit. Itong bala na to, ito po yung ginagamit sa mga rally. Ang bala na to, ito yung ginagamit sa mga nagpo-protesta. Okay? Hindi nakasanayang gamitin ang isang non-lethal pistol dito sa atin, sa Pilipinas. Normally, ginagamit to saan? Sa US. Doon normally ginagamit to. Pang-incapacitate nila doon sa mga taong nakikipag-road rage, pang-disabled nila doon sa mga taong nanggugulo, nagnanakaw. Okay? Pero dito, sa atin sa Pilipinas, hindi pa gaano kilala to, pero ngayon, ipinapakilala ko po sa inyo. Ang katumbas nito, yung mga pepper spray, yung mga pepper spray, yung mga tear gas, yung mga taser, yun ang... ayan, okay. Yung mga tear gas, okay. Final yung bossing natin, staccato ha. Okay, ito yung staccato. Again ha, bago ko i-test fire, mag-decide ka bossing ha. Staccato, Godfather, ito siya. Okay, ayan. Staccato, Godfather ha. Ayan, ang pagkakaiba niya, bahala ka. Kung gusto mong staccato, okay lang. Kung gusto mong Godfather, okay lang. Basta ang gusto ko, yung mismong type mo talaga ang mapipili mo. Okay? Kung sa bigat, walang mga magazine, mabigat talaga si Godfather kaysa kay staccato. Pag may magazine, mabigat talaga si Godfather. Oo. Mahaba kasi, malaki, tsaka matikas kasi talaga, no? Pero anyway, ang napili ng bossing natin is staccato, so be it, sabi nga, di ba? Okay, so ito, mabalik tayo ha. Ito ang gamit nito is rubber bullet. And what is good and special about the rubber bullet? Reusable. Yung bibis kasi hindi siya reusable. Ano? Laki, di ba? Okay? Itong rubber bullet na to, reusable, pwede mo ulit gamitin. Kaya kailangan, pagkaputok mo, ma-recover mo ba? Diba? Huwag mong hayaan na kumalat, huwag mong hayaan tumalsik, ma-recover mo. Mga ka-airsoft, super lakas po niya, 800 FPS. Enough para patumbahin yung kalaban mo, enough para patumbahin yung nanloob sa inyo, enough para patumbahin yung nagnanakaw sa inyo. Okay? Ito, karamihan ng kumuha sa atin ito mga seaman. Mga seaman, mga OFW.
pinapagamit nila sa mga misis nila na naiiwan dito sa Pilipinas. Okay? Ang tanong kasi dyan, kailan ka bibili nito? Pag nanakawan ka na? Kailan ka bibili nito? Pag nilusob na yung bahay nyo. Di ba? Pag nilusob yung bahay nyo, pinasukan kayo, ninanakawan kayo, wala kang magagawa. Di ba? Maghahawak ka ng kutsilyo, kailangan lumapit ka muna. Di ba? Ito kahit malayo ka, barilin mo. Dadapa at dadapa. No? Dadapa at dadapa. Talagang ano siya. Talagang alam mo yun, ano siya. Baka nga pag sa ulo mo pa tinamaan, puputok ang ulo eh. Di ba? Pero ang mahalaga rito, walang kaso. Okay? Because this is a non-lethal pistol. Walang kaso, walang kaakibat na kaso. Hindi katulad ng may tunay kang baril. Pinasok yung bahay nyo, binaril mo, kulong ka. Kulong ka. Kahit pinasok yung bahay nyo, kasi ang magdedetermine whether yung ginawa mo, self-defense ba or hindi ikaw. Hindi yung misis mo, hindi yung mga polis, hindi yung barangay captain, hindi yung mga tanod. Ang magdedetermine nun, judge. Dadaan sa proseso yon, kulong ka muna mga 3 years. Pag malas-malas ka, abutin kang 5 years. Lilitisin yan yung kaso. Di ba? Pero pag ito ginamit mo, walang kulong. Non-lethal po ito, tandaan nyo. Non-lethal is a tool or a substance to incapacitate a person without having severe injury or even killed him or her. Okay? Napakaganda, napakalupit. Unit ng ating ka-airsoft, Gerson Abella. Ito po. Okay, mukhang magkaparehas. Airsoft, self-defense non-lethal pistol. Mukhang magkaparehas yung itsura, pero magkaiba. Bakit? Airsoft, may blowback. Airsoft, may hammer, gumagalaw, may beaver tail, may trigger, may magazine. While ito, rekta to. Rekta. Mula dun sa hangin, dire-diretso, wala nang blowback, walang hammer, walang kung ano-anong mekanismo, kaya ito rekta, mas less maintenance. Mas less maintenance, mas konti ang moving parts, mas less maintenance, mas less ang sakit sa ulo. Okay? Kung ang airsoft, hindi natin nire-recommend na iwanan ninyo ng may hangin sa matagal na panahon, ito pwede. Dahil nga, wala siyang mga valve na masisira, rekta, nakadirekta siya. Okay? Hindi katulad nito, meron mga valve na masisira. Okay? Unahin natin yung airsoft. Release the magazine. Number 1, syempre, kailangan natin, huwag papabayaan, lagi ko sinasabi, alagaan ninyo yung unit ninyo gamit ang silicone oil. Okay? Yung silicone oil lang ang makakasama ninyo para yung unit ninyo tumagal. Without the presence of silicone oil, mabilis masisira yung unit nyo. Press the valve, the output valve, then spray. Okay, ang dinedemo natin ngayon, airsoft pistol. Okay? Upside down, spray. Sa ilalim. Inlet valve, output valve, nangangailangan ng silicone oil. Kunin natin yung unit, ikasa natin, ilock manually, spray sa slide stopper, then spray natin sa nozzle. Okay. Okay na yan. After you spray, release, hatak, then rest. Merong beaver tail, may hammer, kailangan mape-press ang beaver para pumutok. Without pressing the beaver, hindi siya puputok. Safety features po to. At the same time, meron siyang safe. Ayan. Kung kanan ka, safe mo, hindi puputok yan. Kung kaliwete ka, safe mo, hindi puputok yan. Okay? Itong unit na to, unit natin ka-airsoft. Gerson Abella. Oh, napakalupit. 5.1 to, mga airsoft. No? Okay, so, meron ng oil. Naglalagay na tayo ng green gas. Ang ginagamit natin green gas is sa mga ganitong unit, 12 kg only. Huwag gagamit ng 14, ha? Number 12, upside down, then press down. 1, 2,
2 seconds only. Bakit 2 seconds lang? Kasi itong unit na to, iba sa ibang unit. Yung unit natin, upgraded. Okay? Number 1, naka-fix sa outer barrel na. Yung nilabas nito, hindi naka-fix sa outer barrel. Yung atin, naka-fix sa outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-enhance big bore nozzle. Enhance ha, hindi siya big bore. Enhance into big bore nozzle. Iba yung enhance big bore, iba yung enhance into big bore. Okay? At saka naka-repair type half-up rubber. Magandang klase. Okay? Talaga naman. Hindi siya yung mga pipitsugin na mga inilabas. Upgraded. Kaya makikita nyo yung gas na ginagamit natin, 2 seconds only lang. Pag hindi upgraded yung unit mo, maglalagay ka 7 seconds. Okay, bala. Katakin pababa. Place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Upside down. Tilt down. Pump lang po. Okay? Maximum rounds is 27 plus 1. Ang recommend lang ni Big Man, 20 to 23 lang para yung spring hindi masisira. Okay? Ganyan. Yan ang tama. Left, right, left, right, left, right, left, right. Pasok sa unit. Asa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating airsoft, Gerson Abela of Canlomampao, Toledo City, Cebu. Okay, yung unit natin para laging mukhang bago, laging maganda ang dating, ang itsura. Bago nyo itabi, make sure walang lamang hangin, walang lamang bala, at saka punasan yung mga excess oil. Okay? Kasi yan ang nagpapapangit sa unit pag nanggigitata na, no? Pero pag laging napupunasan, tapos walang gas-gas, naku po, napakaganda ng unit. Yung unit, dapat walang gas ha, pag itatabi, mga 1 week, okay lang, pero wag naman tatagal ng 1 buwan kasi masisira, mapepersa yung mga valve at mga o-ring. Okay? Okay, pasingawin. Unit natin kayo, so, ready for packing and ready for shipping! Okay, next unit natin. Unit natin kaya shop again. Gerson Abella of Toledo City, Cebu. The non-lethal pistol. Okay, ito yung unit na masasabi ko na talagang magbibigay ng protection sa iyo. Ginawa to for a self-defense. Tandaan nyo, hindi ito pang daily pistol, hindi ito yung pang practice, pang shooting, hindi ito. Ito ginawa pang tumba ng inyong kalaban nang hindi nyo siya pinapatay. Non-lethal pistol po ito. Okay? Wala siyang magazine. Wala rin siyang slide na kinakasa. Wala ring hammer. Ang beaver niya, wala rin. Sabi ko nga, full mechanical, rekta, nakarekta siya. Okay? It's just you, the trigger, it's just you and the trigger. Okay? Wala nang iba. Ikaw nagagamit, ikaw napipisil, yun na, tapos na. Okay? Kaya, less maintenance nga siya eh. Okay? Kumpara mo sa iba. Paano i-operate? Okay, number 1. Aalisin mo tong grip na to. Yan. Pagkaalis mo, ganyan itsura niyan. This will serve as your tool para maalis to. Kasi dito, nilalagay yung CO2. Okay? Ilalagay mo lang na ganyan. Yan. Ilalagay mo. Pan-twist mo. Okay. Lalabas na ngayon to. Lalabas na yan, ha? Lalabas na. Ngayon, kukuha ka ngayon ng CO2. Pasok mo. O, yan. Pinasok natin. Sasara mo ngayon to.
Pag masikip na gamit ang kamay, sikipan natin gamit to. Yun na yun. Tapos, isara mo na. That's it. Okay na. Ngayon, hindi pa dyan natatapos. Maglalagay muna tayo ng bala. Okay, sa paglalagay ng bala, dito nilalagay yung bala. Wala nga siya magazine, di ba? Dito. Iaangat mo to pataas. Then, ipapaling mo sa right. Angat mo pataas, then paling mo sa right para mag-lock. Okay? Dito mo ilalagay yung bala sa ilalim. Ang maximum na balang mailalagay mo rito ay 7. Pero, ang suggest ko, 6 lang. 6 lang na bala para hindi po siya masiraan ng spring. Okay, kuha tayong bala. Grabe, sarap kaya, no? Okay, yan ha. Ngayon, lagay natin dito sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Tapos alisin natin sa pagkakalak. Ready na yan. 6 lang ang ilalagay natin. Yung 6 na bala na yon, isang bala pa lang, enough na para patumbahin yung kalaban mo. Matindi siya, malakas siya. Maniwala kayo sa akin, daig pa yung pinalo ka ng tubo. Daig, no? Daig yung pinalo ka ng tubo, talagang enough para